susunod, sino kaya itong hot mama ng Conquest sa aming pagbabalik? Kahit na nag-audition ako, tumutulong kayo. And of course, hindi maiwasan, hindi ba dahil kapapanganak ko pa na ano nun. Pero, natural, lahat ginagawa ko talaga noon para lang talaga magkaroon ako ng trabaho. At ito na ang huling contender sa araw na ito na siyang bubuo sa ating mga palabang kalahok. Kilalang-kilala nyo ang contender na ito dahil sa kanyang kakaibang talento sa entablado, pelikula at telebisyon. Mga kaibigan, ang ating hot mama! Alam kong malaki ang iyong pagtingin sa akin sa tigas ng Bilang mistika po, yun lang ay isang concept o isang image. Kumbaga sa showbiz, yun ay isang gimmick lang, di ba? Pero it doesn't mean na ang isang concept o isang image ay yun na ay yung totoong pagkatao ng isang artista. So, since naman po ng pagkakakilala kasi ng lahat ay yung isang mystica image na yan ay isang palaban o kaya isang naughty, isang entertainer na walang pakialam. Pero ang point ko lang naman po ay para makadulot naman po ng kasiyahan o kaya entertainment sa bawat isa. I'm sure po na I cannot please everybody dahil of course hindi naman kasi lahat siguro sanay sa ganitong klaseng entertainment na naidudulot ko. Pero since naman po na iyon na yung aking na-start at iyon na talaga ang pinanindigan ko ng image, so talagang pinangatawanan ko lang po. And then after that, sa bandang huli naman po ay kahit pa paano natanggap naman po ng let's say majority. Hindi naman po ako nailalayo sa mga kababaihan dyan o kaya ina. Isa rin po ako na may puso at meron din po akong pakiramdam na kung sakali man po binabato nila ako ng masakit o kaya nasasaktan din naman po ako. Yun siguro ang dahilan kung bakit ako nagre-react o kaya bakit ako lumalaban. Kasi ang pinaglalaban ko lang naman po yung pagkatao ko bilang isang tao talaga. Hindi po ako sumusuko sa isang bagay na alam ko na hanggat kaya ko, hindi po ako susuko. Hanggat kaya pa ng katawan ko, hanggat kaya pa ng sikmura ko. Kung minsan hindi na kaya ng sikmura ko, pero sisikmurahin ko pa rin po. Matapang. Well, I was 16 at the time. Nagkataon po kasi na that's when I lost my father. Of course, at that age, talagang I wasn't ready yet na mawala ang tatay ko kasi he was in politics. So nagkataon po talaga na at that time, ayaw ko pong doon tumira sa bahay namin kasi since naman po na sabi po ng mga kababayan namin na tingnan natin kung ano mangyari sa buhay niya, buhay nilang itong pamilya na to, ngayon wala na yung tatay nila. Sabi ko nun, so para bang naging challenge ko sa akin na I didn't wanna stay doon sa province namin dahil talagang inano ko sa utak ko na kailan hindi ako babalik doon hanggat hindi po ako nagpakita na talagang naging successful naman yung buhay ko o kaya hindi kung ano yung akala nila na mangyari noon sa buhay namin. Ayoko yung ganun talaga na walang-wala na talaga yung pamilya namin. So nagkataon siguro na nakilala ko yung naging ama ng anak ko na yun yung anak ni Rudy Manlapas, yung dating komedyante. So it sa akin kasi na nandun siya sa Palau noon na nagtatrabaho din sa isang club. Bali, floor manager siya noon, tapos ako naman entertainer doon, singer. Nagkakilala po kami doon. So I needed somebody like a shoulder to cry on. And then, nagkainlaban po kami hanggang sa nabuntis po ako. So, I would consider po na siguro that tamang edad, murang edad, siguro isa pang pagkakamali dahil nabuntis po ako talaga. Pero, para sa akin, it was a blessing dahil Kwela. kahit na nag-audition ako, tumutulong kayong dede ko dahil of course hindi maiwasan, hindi ba dahil kapapanganak ko pa nga nun. Pero natural, lahat ginagawa ko talaga noon para lang talaga magkaroon ako ng trabaho. Madalas, di siya maintindihan. So of course, pagbalik ko na sa Pilipinas, yung anak ko, he was already 11 years old at that time. Para bang first time ko siya na makasama at magkaroon ng mother and son relationship. Siyempre, kahit pa paano, asar din, bad trip. Nga. Kasi nagpakita lang siya sa akin, mga 13 na ako eh. First year, siyempre may naisip na ako nun, di ba?
napakahirap po nun dahil of course hindi niya po matanggap dahil ang haba na po ng panahon na naging na wala ako sa kanya. So, para bang yung feeling niya, nagkaroon po siya ng revenge feeling sa akin. So, parang hindi niya matanggap na bakit pa ako bumalik. Tapos, biglang nakita niya yung image ko na ganyan ng pagpe-perform ko. So, para sa kanya, dapat hindi na lang daw ako bumalik kung ang idudulot ko lang daw sa kanya ay puro kahihiyan. O kaya ay lagi daw siyang inaano mga kabarkada o mga teacher, ano lang daw may papakita niya ng mukha niya pagbalik niya sa school. Tapos kung may nababasa siya noon sa dyaryo na mga negative publicities against me, so yun, pinupunit talaga niya yung mga nababasa niya. Mahirap din kasi minsan kapag kunyari graduation or ano, di ba? May mga pinapatawag yung parents mo pag may trouble ka, may sablay ka sa school. Lagi na lang pinapapunta, lagi lola ko. Tapos bakit minsan sinasabi na, nasabing nanay mo, siguro japayo ako yun, ganyan-ganyan. Kaya minsan napapaway ako dahil sa kanya. Noon talaga, sabi ko sa kanya, baka naman may masabi yung anak niya kung mapanood siya. Gusto ko lang naman po magkaroon ng buhay talaga na masagana. Masagana na po yung buhay ko nun sa asawa ko. Dahil para sa akin, napaka-importante pa rin na makasama ko ang pamilya ko. Hindi na babaling iniwan ko yung asawa ko. Ano lang po sa kanila. Yung ginagawa niya pala para sa amin. Hindi ko alam, akala ko parang naglalaro lang siya or ano, di ba? Parang wala, gusto niya lang gawin yan, pero hindi. Ang maganda dito is trabaho pala yung nangyari sa mga ginagawa niya. Yun hindi ko alam kasi syempre, di ba? So, nakikita ko na kahit na anong hirap yung gawin niya, pagkatapos nun, sa amin niya pala ibibigay kung anong pinaghirapan niya. So, bakit ikaw? Wala ba para sa'yo? Ba't sa amin binibigay yan, di ba? Ba't kami binibilang mo ng ganito, ganyan? Pero sa kanya, wala. Nandun lang siya sa kwarto, nagkukulong lang siya. Wala siyang binibili sa sarili niya, wala. Sa amin na lahat. Wala akong masabi sa kanya dahil siya lahat sa pamilya, ang pamilya niya, tinutulungan niya, mga kapatid niya, kung ano ang nasa kanya, ganun din ang kapatid niya. Pusong mapag-aruga at higit sa lahat, pusong ina. He was 2 months old noong iniwan ko siya sa nanay ko. Of course, kailangan naman po talaga na ang isang ina, gagawin niya lahat. Hindi baling iniwanan ko yung anak ko noon sa nanay ko. Sabi ko, sana maintindihan ako ng Diyos. Kasi ang gusto ko lang naman mabuhay siya. Kasi kung hindi po ako maghanap ng trabaho at that time, wala po akong may papakain, wala po akong pambili ng gatas, o kaya wala po akong may ibibigay na kinabukasan ko sa kanya. Kaya naman po, nung iniwanan ko siya, sabi ko, pinapangako ko na hindi ko naman siya pababayaan. Which I did. Hindi ko siya pinabayaan.